Welcome back to my YouTube channel again. This is Ralph731. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe, paki-click naman po ang subscribe button at ang notification bell and leave comment. Baka may katanungan kayo, may suggestion kayo, sasagutin ko po lahat yan sa abot ng aking makakaya. Shout out po sa lahat ng aking mga kaka-elixir, Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin po sa customer ng RR731 Moto Online Shop. Shout out po sa inyo. Sa aking mga followers sa Facebook, shout out sa inyo. Sa aking mga ka-YouTuber, sa mga subscribers, shout out sa inyo. At hindi ko na po iisa-isahin. Masyado kasing marami. Baka may makalimutan, may magtampo. Okay, ito lamang po yung topic natin. Lilinawin natin to. Marami po dito nalilito. Dito. Lalo na sa mga gustong bumili ng parts. Lilinawin ko lang po. Ito topic natin. Ang KLX po na 2023 model, 2024, 2025 ay hindi po ito totoong all new. Hindi po ito all new mga sir. Napakarami pong nalilito rito. Pag bibili sa akin ng parts, pwede po ba sa gano'n yun, sa latest po na KLX? Yan, yung mga tanong nila, kasya po ba sa latest na KLX? Sa totoo lang po, hindi po talaga all new yan eh. Yan. At magpapakita rin ako ng mga picture, yan, ipa-flash ko rito. Yan, tingnan nyo Yan yung mga comparison. Yan, ito po yung unang KLX BF, tsaka yung lumabas na 150 SE, ayan po. Kitang-kita naman na plastic lang po ang naiba at nadagdagan lang ng LED na headlight. Ayan po, yung frame, makina, parehas lang po, wala na bago. Pati yung tambutso. Pati engine guard. Ayan po, yung stock pipe na ibalay kulay, naging itim lang sa SE. Ayan, pero parehas po, pati yung upuan, kung makikita nyo. Pati hub, disc brake, lahat. Wala naman po na bago dyan. In short, plastic lang. Dito lang po may naiba sa magneto cover kasi nga po iba na yung stator na kasama. Full wave na kasi po naka-LED yung headlight ng 150 SE. So kailangan talaga full wave para makarga yung battery. Yan yung frame ng KLX 150L. Parehas pa rin po sa 150 SE. Yung frame ng 150L na yan, nag-start po yan 2016 up to 2025. Yan pa rin po yung frame mga kaka-elixir. Kaya scam po yung sinasabi nilang all new. Ayan, nakikita nyo yung mga picture na pinalas ko. Hindi po totoong all new ang KLX na 2023, 24, 25 model. Ang nabago lamang po dyan, yung plastic. Tsaka po yung sticker, yan lang po ang nabago dyan. Tapos, nakadagdagan siya ng LED headlight at digital speedometer. Yun lang pinabago. Body kits, yung accessories. Yun lang po, sticker. Yun lang ang binago niya. Pero sa makina, since 2009, kung lumabas ang KLX, Badja base engine, yun pa rin po yung makina. Parehas pa rin po 144cc ang bore. Parehas pa rin po stroke. Buong makina parehas. Sa makina, isa lang po ang binago nila. Dahil naka-LED ng mga ilaw, so yung dating KLX, yung dating half wave lang kasi yung stator coil nung naunang mga KLX. Yung 22 pababa, half wave yan. Itong lumabas na 23 pataas hanggang 25, naka-LED. So DC ang mga supply ng ilaw, mga kaka-LX. Ayan, DC. Pag sabihin DC, sa battery kumukuha ang supply. Battery operated siya. Yun. So, anong mangyayari doon? Binago nila yung stator. May palit sila ng full wave na stator. Yun ang nilagay nila na stator. Para masupplyan yung karga na kailangan nila sa ilaw. Dahil lang ang mga naunang KLX, ang ilaw po ay pinaandar ng magneto. AC drive po ang ilaw natin ng mga nauna, mga 2022 pa baba. AC drive po. Yung ngayon po lumabas, puro DC drive. So, kailangan talaga full wave. Sa mga shock, swing arm, yung chassis, makina, parehas lang po yan. Ang pinaka-exact po talaga,
Yung 2016 na KLX yan, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 at 25. Yan pa rin po yung frame niya. Hindi po nabago yan. Kaya akala na iba all new. Yung frame, hindi nabago. Yung makina simula 2009, hindi po nabago yan. Ang additional lang po yung full wave na stator, yun na. Pero pwede mo rin ikabit sa gusto mo mag full wave, kabit po sa mga naunang KLX, di ba? Para makapag-ano ka, hindi ka na magko-convert, plug and play yan. So lahat ng piyesa niyan, parehas lang, vice versa. Pwede mo palit-palitin. So, scam yung salitang all new. Akala kasi nila all new, akala nila hindi pwede. Kaya yung mga bumibili sa akin ng parts, ganyan tanong, pwede po ba sa ganun? Pwede po ba sa ganun, di ba? So, yun. Real talk lang po tayo, may magagalit na naman dyan. Sabihin, hindi, wala daw tayo pambili ng 2023, 24 na KLX, 25. Bakit ako bibili? Common sense lang. Ano mababago? Wala. De, bumili na lang akong plastic kung gusto ko pala i-design ng bagong KLX. O, di alam na iba yan. Buong body kits, pwede. Kasi yung KLX 150L naman dito, nung hinubaran ko, parehas sa BF, yung chassis nakita ko. Basta tinanggalan niya yung pati plastic, makikita niya parehas. Yung chassis, tangke, lahat, hindi binago yan. So, pinaka-eksaktong parehas yan, yung 2016 lahat, hanggang ngayon 25. Binabago yung plastic. Tapos sa BF, dinagdagan na ng USD fork, inverted, naka-accessories na, naka-handlebar, di ba? May frame guard yun. Yun ang mga kondon. So, hanggang dito na lang po ang ating mga video. Maraming salamat po mga ka-KLX sir. Pakilike na rin po aking page, ang RR731 Moto Only Shop. Pag kailangan nyo ng pesa ng KLX, presyong pangmasa po tayo. At pakilike na rin po isa kong page, ang RALPH731. Maraming salamat po.